So, what is up? Ken's Odyssey Day 2 vlog number 2 is here. So, I start off my day, of course, sightseeing with our balcony. And pagpasensya nyo na yung boses ko kasi meron akong sipon ngayon. And as you can see, makulimlim kanina. Pero hindi naman umulan and it is beautiful to see something like this. And ayan, yung araw kumikinang. And pagkatapos niyan, andito naman yung clip, which is na nanonood kami ng movie. Ay, yung movie na pala yan is Tuhog ba yan? And horror siya, pero hindi siya horror actually. Ano na siya, parang siyang thriller. And maganda siya kasi siyang indie movie and nag-originate siya sa Philippines. And ayun, nanonood lang kami dyan habang naghihintay ng brunch. Kasi ayun, nagluto na rin yung tita ko, which is yung nakayelo kanina. And nandito yung kapatid ko at saka si Kuya Andre. So bale, this is our last day staying here sa house. Kaya ayan, binidyoan ko na sila, sinulit ko na para makita nyo rin yung nangyayari sa araw ko. And ayun, nakahain na yung kanin and yung ketchup. So iniintay na lang yung ulam. Ayan silang dalawa. Nandiyan yung mga plato, nakahain na yan lahat. And kung makikita nyo, kanin pa lang talaga, ay nako, grabe. Sobrang sarap niyan, legit. Kung kumain ako niyan, no doubt talaga na si tita ang isa sa mga pinakamagaling magluto talaga. And ayun, habang naghihintay, ayan, minomontage ko lang, ayan o, gumagawa lang ako mga sarili ko ano dyan. Tapos eto na, nagpakita na ako, syempre, hunting pakit lang. At saka yun yung mga pinsan ko, pinakita ko na rin. And ayan, medyo uminit na sa labas, kaya ayan, nagpapag-gestures na ako na parang naiinitan ako. Pero kaya pa naman, okay lang naman. And ayan, tamang montage lang din sa sarili. And yun, parang ewan ko ba kung anong ginagawa ko dito, pero siguro pang filler lang din sa vlog ko. And ayan, after nyan, pagkatapos namin kumain, naligo na rin ako. At hindi na ako nag-atubili, kumilos na ako dahil hindi ko ina-expect na gabi-gabi pala ako makaka-uwi, pero ang aga kong maligo. Pero okay lang naman kasi ayun, nakapag-prepare din ako na maayos. And eto, fast forward, ayan na, nakabihis na ako, nakasombrero na ako, ready na ako. Pero bago yan, syempre, naglaro muna kami bago kami umuwi. And we made so much memories bago kami umuwi. Syempre, naglaro kami ng imposter game. Sinulit na namin kasi this is our last hours. And ayan, fast forward, nasa tricycle na kami, pauwi na. Galing kaming Unimec at etong tricycle na to is papuntang Woodtoda, which is malapit doon sa C5 road or doon sa may tulay, sa may ilalim, more to be specific. And ayan, naghihintay lang kami. So naisipan ko rin na i-video muna para naman may masama rin ako sa vlog. And ayan, yung flow nung nasa tricycle kami. Sasabihan din ako ng kapatid ko dito na baka daw malaglag or makuha yung cellphone ko, pero confident naman ako na walang kukuha dahil umaandar yan. Ayan, binibidyoan ko lang habang gumagalaw yung tricycle. And nire-recall ko din yung memories namin. And ayun, medyo namimiss ko na sila dyan, pero wala akong magagawa kasi ganun talaga. May kanya-kanya namang families, may kanya-kanyang priorities, and meron silang kanya-kanyang plano for holidays just like this. And eto, malapit na kami niyan, kaya binidyoan ko na rin yung sarili ko. At ayan, inabot ko na yung bayad. Tsaka bumaba na rin kami ng kapatid ko. And ayan, kumakapa-kapa ako dyan sa bulsa ko kasi akala ko na naglag yung lip balm ko dun sa tricycle, pero andyan lang pala sa bulsa ko, kaya okay lang. Medyo kinabahan ako ng konti. At dito nag-standby muna kami kasi madami pang coaching dumadaan, hindi kami makatawid. And kasama ko pa rin yung kapatid ko, of course. At dito na kami sa may C5. And ayan, naghihintay na lang kami ng opportunity para makatawid. At yun. At ayan, wala ng kotse, hindi na kami nagatubili. Lumakad na kami kaagad, naglakad na kami kaagad para makauwi na rin kami. And habang naglalakad, of course, same old, sobrang familiar na ng lugar na to sa akin. Ilang taon na akong dumadaan dito, so wala nang bago, ganun pa rin, nostalgic lang.
And ako naglalakad, ayan, rejoin ko na rin kasi feeling ko mas okay para makita nyo rin yung perspective ko kapag naglalakad and also kapag pinupuntahan ako. And ayan, medyo malapit na talaga kami sa destination namin kaya namimiss ko na talaga sila, namimiss ko na yung mga pinsan ko tsaka yung tita ko. And ako naglalakad, syempre kuwenta ko lang sa inyo yung nangyari kanina. So yun nga, naglaro kami tapos nagpicture, may ni-recreate kaming picture na 5 and sobrang epic noon. Like na-recall kasi yung pagkabata namin and ginawa namin siya ulit up to this day. So sobrang nostalgic, sobrang nakakatuwa at sobrang cute talaga. And ayun, isa mga core memories ko siguro yun for this year and hindi ko yun makakalimutan. So going back, ayan, lalakad pa rin kami and asa may palengke na kami, so malapit na talaga. And eto, malapit na rin talaga kasi parang nasa kabilang street na lang yung bahay namin so andito na kami talaga. So wala nang atrasan, pauwi na talaga kami, literal na to. So ayun, sa part na yan, madilim, pasensya na kung madilim dahil ayun, wala talagang street lights dyan sa street na yan kaya hindi na ako makapag video ng maayos. Pero okay lang kasi malapit na rin kami makauwi. And ayun, naglalakad lang kami dyan. Tapos ayan, yung anino ko, parang takad ko sa anino ko no. Sa personal, ewan ko lang kung matangkad ako sa personal, pero ang takot ko sa anino ko legit. Tapos ayun, sa kaliwa ko andyan yung kapatid ko. And yun, naglalakad lang kami at mga nakasabay pa. At ito, malapit na kami sa bahay. Ayan na, mag-doorbell na kami. Ayan, dito na naman ako sa Palar. Nag-notes na ako na kanina na bye Philippines, hello Palar. Oh my gosh, di ba? So, dito na naman kami. Oh my gosh, kita ko na naman yung iconic na pinto tsaka yung pintura. Di ko nalungkot pero medyo wala lang. Namimiss ko lang talaga sila pero okay lang naman sa akin kasi pumaldo naman ako. So kahit mamiss ko sila, at least paldo ko, diba? Tsaka tinanong din ako ng tita ko dyan kung ano nangyari. At ayun, sabi ko nga, pumaldo ako at marami akong nakuha. Kaya okay lang, fair win-win situation for me. And at hindi naman ako bothered at all. Pero ayun nga, miss ko lang yung mga pinsan ko tsaka yung tita ko. Pero anyways, ayan, dito na kami sa bahay. Nag-bless na ako kay mama. And ayan, so ayan, unting akit na naman at maya ipapakita ko sa inyo yung laman ng bag ko. Pero ngayon mag-focus muna kayo sa akin. Ayan, diba? Ayan, tapos ayan na, tinanggal ko na yung salamin ko dyan kasi minsan kasi ang hassle ng salamin sa mata. Like kapag pinagpapawisan ka sa may gilid ng noo, or pag like pawis talaga ako, oh my gosh, ang sakit. Sobrang nakaka-bother yun sa mata kaya tinatanggal ko pa agad. And ayan, eto na yung bag ko. Oh, kita nyo yan, ayan may initan na ako dyan kasi pawis talaga ako pag uwi, pawisin talaga akong tao. Tapos ayan na, ngayon na yung bag ko. Pinakita ko yung toothbrush, charger na may electrical tape, and umion-touch pa. Tapos eto, yung ano to, Dio ko ata to. Yan nga, yung Nivea Cool Kick ko. Siyempre di mo mawawala. Tapos ano pa ba, may mga nasa laman ng bag ko. Ano pa? Wait lang, binubuksan ko yung ayun, isa na naman. Oh my, isa na naman. Sinilagay ko na yun kasi may laman pa yan Tapos ayun, eto, tuwalya ko. Tapos yung labahan ko kanina na pinlastic, ayan, tinapon ko lang. Bahala ka dyan. Tapos ano pa ba naman yan? Yung napamaskuhan ko ata yun, napalanunan ko, short. Tapos damit, yun yung mga nalaban kanina na galing sa laundry. So thank you kay tita kasi nilaban nila. And ayan yung mga napanalunan ko last day dahil nagpalaro yung mga tita ko. Ayan, biskyok ba yan? Tsaka yung fudgy bar yan. So okay naman kasi may makakain naman ako kahit pa paano. Hindi ko kailangan gumastos. Makapag-ipon talaga ako. At ayun yung payong ko, oh my gosh, yung payong ko naiwan ko for ilang months. Ayun, si mama ko tuwan-tuwa dahil nakita ko na yung payong ko. And ayun, yun lang naman yung mga laman ng bag ko. Tsaka inayos ko na rin yan, yung 200 pesos na scratch it. And ayan, montage ko na naman. Dito ko mukha ng fudgy bar, bumaba ako ng second floor. Naantok ako niyan, gusto ko magpahinga. And sa part na yan, ayan, inaantok na ako. Medyo naiiyak ako, pero sarcastic lang yan, hindi ako naiiyak talaga. Miss ko lang talaga yung mga pinsan ko. And ayun, dito umidip muna ako saglit and fast forward tayo sa pagkain na. Ayan, so yung ulam, bulalo. And meron ko kanin tsaka patis dito.
Actually, gusto ko talagang iprito to kaso hindi na ginawa ni mama kaya ininit niya na lang. Kaya napitan ako kumain and okay naman yung ulam. Tsaka ito na. Yan. Take a closer look. Diba? Ang sarap. Pero napadami hata yung patis ko dito eh. Like, pagkainom ko ng sabaw, be, oh my god, grabe. Ang alat. Kaya, ayun. Siguro napadami yung dato puti ko pero masarap pa rin naman. And ito, panoorin niyo yung montage kong kumain. And bumukbang ako dyan. Alang kumakain lang ako para makita nyo. Syempre, courtesy lang din yan. Hindi rin po sponsored ang dato puti yung video ha. Ano po talaga yun? Nagkataon lang po yung dato puti. Kaya, pasensya na po. Pero, ayan. Kumakain lang ako dyan. Kain. Habang kumakain ako, wala akong naiisip eh. Pero, wala lang. Parang bumalik lang din ako sa dati kong routine. Kung ano yung ginagawa ko dati, like same old. Pero, wala rin naman nagbago sa bahay, ganun pa rin naman. Tapos, ayan, kumakain ako, sinusulit ko lang bawat oras na kumakain ako. And, ayan, medyo may kunting disturbance pa sa kinakain ko. Laki ng buto, be. Like, kailangan ko pang i-pause yung video para tanggalin lang yung buto kasi nakakaya na mailagay yan dito sa video. Kaya, ayan, kain pa rin ako. Tapos gumanon ako, diba? Nilagay ko yung kamay ko sa bibig kasi maalat talaga siya. Like, napadami talaga yung patis na lagay ko. Tsaka, ayan. Oh my gosh, kain ako ng kain dyan. Tsaka, ayan. Sinusulit ko lang talaga at yung kapatid ko rin yan umalis na nagsimba. Ako na naman yun natira dito sa bahay. Pero nandito naman si mama, kumakain ako. And after kumain, ayan, kumain ako ng pang dessert ko. Yung biskyok na napalalunan ko, ayan. Tinikman ko, okay naman. Typical cookies, first bite, okay lang. Hindi ko na wala namang something magical about it. And binigyan ko rin yung tita at ate ko sa baba, tsaka si mama. Tayong may gilid yung buto, be. Nakita pa rin po. Ay, bawal pala magpara. At ayan, yung biskyok. Ayan, kumain ako nyan. Pampatanggal umay lang. And ayun, enjoy ko rin naman. At ayan, after ko kumain, ayan, proceed tayo. Kailangan ko na maligo dahil matutulog na ako at mag-voice over na ako ng vlog number 2 ko. And ayun, tapos na at ito na ang final product. Hindi, ito na yung pagkatapos ko maligo. And ayan, sinensor ko na kasi bawal. Bawal. Tapos ayan, okay na. Tapos yun. And dito, nag-toothbrush na ako. Gabi na rin kasi. Oras na rin kasi niyan. Mga 10 na niyan, 11 na niyan. Kaya nag-toothbrush na ako. Yung kapatid ko di pa nakaka-uwi. Hanggang ngayon, pinunta na ni mama. Ewan ko kung saan nagpunta. So ito, toothbrush na ako. Kasi ayun nga, kikilos na ako. Para matapos na rin, of course, makapagpahinga natin yan. Tamang toothbrush lang. Ayan, kung anong gestures ginagawa ko dyan eh. Hindi ko rin alam anong ginagawa ko dito, pero ayun, okay lang. Okay, hindi ko alam, basta kung ano lang mga inano ko dito ko, tapos tumatalon-talon ako dyan. Mamaya tatalon nata ako dyan. Tapos yan, tamang toothbrush lang. Syempre, kailangan mo i-brush yung teeth mo thoroughly para matanggal lahat ng tartar, lahat ng dumi at hindi mo yung ginagawa mo, diba? So yun yung exactly na ginagawa ko. Pero you don't need to be so rough naman. Pag nagtutoothbrush, kailangan dahan-dahan lang. Mukha lang nagmumukhang rough yun kasi naka-fast forward. Pero dahan-dahan ako mag-toothbrush dyan. At syempre, kailangan mo rin ng good amount of Colgate or ng toothpaste para maging sakop o masakop niya yung buong bunganga mo and ma-feel talaga yung buong freshness ng toothpaste na ginagamit mo. And after nyan, binuga ko na, nagbumug na ako, and also slightly lamos lang naman. Wala naman kasi akong ginagamit skincare kasi nagiging inconsistent ako, tapos luminaw ko, tapos ayun, nag-okay na ako dyan. And ayun, dito na rin, dito muna magtatapos ang ating day 2. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless.